Kasi grabe sa trailer, ang ganda na nakita natin. Pero ang excitement na yan, dodoble pa. May hiya daw yung Avengers. Grabe yung ano nila, grabe yung production quality. Ang daming nag-improve na visuals dito. Ang ganda. Ang ganda. Sino to mga artista na to? Ang gaganda. Panunuorin ko to. No. Kami na. Hindi, ang ganda! Magre-react Si Rian Ramos, oh. Hindi kasama sa kampanya. Uy, dalihan mo na. Saan dyan? Tagali. Wait lang, ang ganda. Ibang react yan eh. Iyan, no? Hindi ka sa YouTube, Iba Max yan eh. Okay, ready? Hello guys and welcome back sa panibagong episode ng Wanderlust React. So, ang tagal nating nawala dito, no? Parang feeling ko para tayong si Captain America na na-ice. So, ayun. So, sobrang naging busy kasi kami nitong past few years. Last natin na react, 2023? Yung ano pa, last na react, ako na lang yung nagre-react eh. Kasi iniwan na nila ako eh. Welcome back to Wanderlust Fun. Welcome back to Wanderlust. Welcome back to Wanderlust. Tapos, so, ngayon, magre-react kami sa panibago. Actually, paulit-ulit na series na to ng GMA. Ay, oo. I mean, sobrang legendary na siya sa GMA na isang series. Kasi sobrang lawak ng story nitong teleserye na to. Ang dami mong pwedeng i-expound ng mga characters, ng mga kwento. World building. Yung world building niya, sobrang mga laki. lore. So ayun, magre-react kami sa Encantadia Chronicles. spin-off, Chronicles, Sangre. So, Encantadia Chronicles Sangre. Actually, hindi pa ako nakapanood ng ng Encantadia. Ever. Ang napanood ko yung pinakaunang Encantadia. And then, glimpse na lang yung nakikita ko dito sa mga sumunod pa. So, ano na to? Lima? I think ika-5 na to. Yung pinakauna, way back 2005 pa eh. Di ba? Kaya ito, sobrang inaabangan to ngayon kasi times 2 daw, times 3 yung visuals. Tapos may narinig ako, parang mala Hollywood talaga daw. Sobrang ganda daw. May hiya daw yung Avengers, no? May hiyang Avengers dito. Alright, so, okay na. React na tayo. Let's go. Mga taga-Encantadia bago dumating ang bagong tagapagligtas. Ang galing na. Ang sanggol na matagal na wala ay naging isang reyna. Ito, may bagong mga characters. Ang ganda ng transition na yan. Pera ay nakakupli Okay. sa takdang panahon. Kailangan munang tisi ng kasamaan at pamumuno ng bagong reyna hanggang sa dumating ang ating tagapagligtas. Yo. Galing. Angas. Kaya naman pala nagkakagulo ngayon ang ating mga... Sorry. First watch namin, naintindihan namin kung bakit sobrang excited ng mga tao. Ang daming nag-improve na visuals dito. Mainly yung mga establishings nila, Tapos na-notice ko talaga grabe yung nila, yung mga different nila ng mga environments, mga world building talaga. May pagka parang inspired dun sa X-Men Apocalypse yung okay, parang para siyang yung pyramids tsaka parang yung may pagka yung sa Prince of Persia. Prince of Persia, okay. May ganong feeling siya. First impression sa trailer ang grabe yung nila, grabe yung production quality. Na-notice ko. May naririnig na ako na parang hulang ganda ng Encantadia, ganito ganyan, pero hindi ko ine-expect na parang ganito pala yung level of quality na na mapupull off nila. Pero may na-notice naman kami na medyo, may na-notice naman ako na parang pwede namin i-comment. Breakdown natin siya. Feeling ko nitpick lang talaga yung sa akin. Na-feel ko dito medyo more on montage pa lang. Kumaga wala pa siya yung parang sobrang linaw na
na storyline na pinakita. Kumbaga, more on teaser pa lang naman talaga kasi. So, yan, ang ganda ng opening shot nila dito. So, opening shot. Ang galing ng ano nila, ng details. Yung nag-voice over dito, parang feeling ko si Imaw eh. Kailan ba si Imaw? Hindi ko Ito. si Imaw. So, dito pa lang no, sa opening shots nila, ano na, ang ganda na agad. Kumbaga, ang ganda nang nilagay nila sa few frames, parang boom agad, no? Oo. Like, ang ganda ng details, ang ganda ng pagkaka-render. Para talaga siyang big budget talaga. Sa opening scene pa lang. Daming pwedeng paraan para gawin tong environment na to. Either sa Unreal Engine, or sa Blender, or sa Maya. And regardless kung ano yung ginamit nila, ang mahalaga yung output. Yung output. Ang ganda. Tapos may mga ibon pa, yung mga small na details na ganyan. Yan yung ibon hindi mo makikita pero alam mong ibon kasi parang meron silang highlights Yan. na galing sa sun. Maliliit na details na ganyan, parang nagbibigay siya ng sense of scale kung gaano kalaki yung environment mo, gaano kalaki yung castle na to. So para malagay mo sa perspective kung gaano to kalaki, dapat maglagay sila ng mga maliliit na mga either tao, either mga hayop para ma-feel mo kung gaano talaga kalaki at expansive yung world. Tsaka importante kasi dito na i-establish nila yung gaano ka-grand yung scale nito. Kasi sa mga ganitong klaseng mystical and sci-fi fantasy na mga pelikula, ayun yung kailangan ma-feel ng tao, yung grand. Kasi sobrang ano to kumaga hindi aapa ka na sa underworld, sa ibang mundo, ganyan. So kailangan ma-feel ng tao. Immersed. Ma-immerse mo sila dun sa grand scale ng storya nyo. Okay, next. Yun din, ganda rin nun. Ang ganda din nun. Yung sa Bulaklak, sa flower field, di ko alam kung ano yun. Pwede siyang combination ng footage, tapos tinapalan dito sa harapan. Na yun, mabibuild yung curiosity ng tao. Ano ba to? Bakit ba may ganitong klaseng establishing? Sino yung character na makikita natin dito? So ayan, isa pa sa mga napansin namin, ang ganda nung grading dun sa mga close-up shots na yun. No? Kasi yung ilaw talagang kumapit dun sa skin tone nila. Yung lambot ng pagkaka-grade dun. So ayan, good job. Sobrang iconic ng music na yun. No? Ang ganda ng... May scene dito na parang ice, na snow scene. Ang ganda ng parang yung movement ng trees. Tapos lakas makaano yung Game of Thrones, yung opening ng Game of Thrones. Kudos dito sa shot na to. Gusto ko lang malaman siguro soon kung para saan ba to, ano ba yung kabuuan nitong scene na to. If ever may lalagay kayo na character sa isang environment, sana nag-i-interact din sa characters. Elements, kumbaga. Ganda ng costume. Ganda ng crown, no? Para siyang crystal talaga. Sino man gumawa nito ko ang galing. Parang ang inspiration yun sa Snow White and the Huntsman. Kapatid nung ng kontrabida. Yun. Ang ganda ng pagka-move niya, parang naalala ko sa Project Power, Jamie Foxx. Yung basta yung close-up sa mata nila tsaka sa ang ganda ng either nag-macro sila dito, combination ng compositing. Pero anak siya din ni Danaya, yung siya ng lupa. So, marami akong nalalearn sa Encantadia. So, ayan, siya si Terra ngayon. Galing ng transition nila. Malakas maka Nightcrawler. Feeling ko, ayun, mga maraming inspiration sa mga ganun. Para sa akin, yung effects niya, nagbibigay siya ng sense of force or wind or parang ganun. So, yung pag-appear niya dyan, parang medyo kulang lang siya para sa akin. Ito, ang ganda ng costume nila dito. Ang ganda kasi parang ang metallic niya, parang sobrang solid niya. Hindi dati. Tsaka hindi siya mukhang foam, di ba? Usually, ganun. Like foam yung makakita namin sa mga teleserye. Sobrang ganda ng pagkakagawa. Props sa inyo. Props sa inyo. Kudos. Yung niya, yung glow na green nasa harap niya, pero yung mayroon ditong green sa likod ng shoulder niya Pero like, wala dapat dito yung ilaw. Dapat dito lang sa harap niya. Kaya yung ibang powers dito, halata mo na pinatong lang. Kasi hindi siya maayos din na naka-integrate dun sa characters. Feeling ko yung compositing is okay naman, pero yung lang siguro, interaction na lang sa ilaw and mga ganun. Nitpicking. Nitpicking na lang yan. Pero pag mga audience na lang naman, nakasubaybay lang. Ang titingnan naman nila dito yung storyline. And tsaka na lang yan bonus na lang yung mga effects talaga dun sa mga... Pero ang ganda. Overall, ang ganda ng shot na to. Parang laging naka-close-up shots. It's either medium shots, close-up shots, and hindi ko napifeel yung pagka-grand ng lugar. Nung storyline na okay. Gets. Sobrang grand nung ni-establish nilang outdoors. Tapos pag pumasok ka sa loob, wala man lang establishing ng wide sa loob.
Baka meron. Dito wala. So, sabagay. Di pa natin alam. Mulagyan nyo. Uy, grabe ka. Maliliit na mga details. So, kung balikan natin yung sa kamay, parang ganun lang naman. Ang laki ng difference na mangyayari kung like kahit naglagay lang sila ng ilaw sa mga spell casting, sa mga ganito, ganyan. Pero teaser pa lang naman baka mamaya sa full trailer nila, di ba? Sa full trailer, may nag-improve or nagbago. So ito, halatang hindi ko alam, dito naka-chroma bro eh. Regardless kung naka-chroma or wala, yung background niya is na... hindi siya, it's not giving yung background. Again, parang pinatong na naman yung glow. Hindi siya yung parang may shadow talaga siya na directional. What we mean is, hindi siya guys practical light. Para siyang sa compositing na lang nilagay yung parang pulang glow na to. Na parang may mga ganito. embers. Yan. Parang ganun lang. Yung mga interaction sa swords and whatnot. Naalala ko lang yung scene sa The Witcher. Okay. Yung sa loob, sila nag-espadahan. Ang ganda ng effects nun. Ang volumetric niya, may mga light rays yan na nangyayari. Ganun. Again, 3D render, pero... Okay. Pero kung for establishing lang, baka stock lang dun. Sa bagay. Hindi namin alam, kasi teaser pa lang naman Hindi namin alam kung meron ba tao talaga. Gawin naman mga nagmamarulong lang kami dito. Hindi naman. Feeling ko direct parang vision or para siyang something na parang may nararamdaman kang kakaiba. Propesya. Ang daming mga nangyayari. Feeling ko papasok to sa panaginip Shing! Para siyang lakas baka Avengers. Ayan. Ayun. Avengers shot, parang ganun. Excited kami kung ano ba yung mga mangyayari dito abangan namin. Storyline nitong bagong Encantadia Chronicles. And ayun, sana mag-improve pa yung mga visuals nila along the way. Pero overall, para sa akin, solid ng ibang mga shots. Solid ng most of the shots. Nitpicks lang yung mga sinabi namin. Good na, di ba? Para sa teleserye natin. Para sa teleserye. Pero guys, disclaimer lang. May mga teaser talaga or mga trailer na ginawa para mag-hook ng mga audience. Ganun kasi maraming nadi-disappoint. Kasi, grabe sa trailer, ang ganda na nakita natin. Pero yun kasi ang silbi ng teaser at trailer. I-hook kayo at panoorin nyo yung palabas. Gusto nyo pa ng mga ganitong content, make sure i-follow nyo kami. Click the notification bell para lagi kayo updated. By the way, panoorin nyo pala yung vlogs ito ni Joshua. Creative daw siya. Yan. Soon, tatry na namin din mag-invite na mga directors, mga guest, directors, yung mga taong gumawa sa likod ng mga ganitong teleserye para mas ma-explain nila sa atin kung paano nila ginawa, bakit ito yung ginawa nila, bakit hindi nila na-achieve to, bakit nagawa nila to. So hopefully guys, maging consistent na ulit yung VFX artist or di kaya Wonderlust Reacts para patuloy-tuloy tayo magbigay ng mga insights or di kaya mga small critics, mga ganun, para yun. Ayun. So yun, see you on our next content. Bye! Okay na.